Gagawa tayo ng cone-style ice cream. Yes, ito ay inspired sa sikat na cornetto or drumstick ice cream. Oh, di ba? Perfect ito ngayong summer sa sobrang init ba naman talaga mapapa-ice cream ka. At kung gusto nyo ng ice cream na nasa cone agad, eto na ang gawin nyo. Mura at pwede kang gumawa ng iba't ibang flavors. And yes, pwede mo itong gawing negosyo. Kaya hanggat summer pa, bumili na ng mga sangkap at mag-summer negosyo tayo. So tanggalin natin siya sa wrapper ha. Oh, I'm so happy. Ang cute! Okay, eto yung basic na mga sangkap natin. So, unahin natin na tunawin yung ating tsokolate. So, pwedeng gumamit ng dark, semi-sweet, or milk chocolate. And yes, pwede naman na white chocolate or yung mga ibang kulay ng tsokolate. Para naman sa cones, gamit tayo ng sugar cones. Ito ay maliliit na klase. So, pwedeng bumili ng mas malalaki nito. Ito na kasi available sa grocery. Ganito lang yung size. So, mag-bain-marie tayo or gamit tayo ng double boiler na method. Tunawin lang natin yung ating tsokolate. And, ayan, natunaw na po siya. So, i-cool down natin ng konti. Tapos, ilagay na natin sa ating mga cones. Ayan. Okay, kuha tayo ng cone. Tapos, paglagay tayo ng melted na tsokolate. So, iswirl natin sa loob yung ating melted na tsokolate. So, ikalat mo talaga yung tsokolate ha, sa cone. Okay, so ito ay 1 tablespoon na melted na tsokolate yung inilagay ko. Syempre, meron pa yung konting excess. So, may ipon siya dun sa bottom ng ating cone. Yung tip ng ating cone ay may buo na tsokolate. So, ilagay natin ito sa chiller. Para hindi ka mahirapan, pwedeng ganito yung pag-arrange mo sa chiller. Ayan, so tumigas na yung tsokolate. O, diba? Okay, para naman sa wrapper natin, ang gamit ko ay itong sandwich wrapper. Kinat ko lang siya ng mas maliit. Maganda to dahil matte dito. Ito naman ay glossy. So, i-fold natin dito. Kunti lang. Ayan. Tapos yung ating cone, lagay natin dito sa edge. Okay. Ayan. Tapos, i-roll natin to. As much as possible, mahigpit. Hindi siya dapat maluwang na maluwang. Ayan. Tapos, i-secure natin siya ng adhesive tape. O kung anong pandikit ang meron ka na bagay dito. Ayan. Okay, kung pansin nyo, malaki ang space ng ating wrapper, di ba? Mamaya, malalaman nyo kung bakit. Okay, para sa ice cream natin, meron tayong all-purpose creamer. Ayan. Again, dapat ang gamit mong all-purpose cream or all-purpose creamer ay dapat chilled overnight. Next ay maglagay tayo ng kondensada. And same, yung kondensada ay dapat chilled overnight. So, lahat dapat malamig na malamig. And kung meron kang gustong ilagay ng mga pampalasa, pwede mo ilagay ngayon like strawberry flavor, liquid or powder. So, ang basic na flavor ay vanilla. So, maglagay tayo ng konti. Tapos, i-mix natin ito until mag-double ang kanyang volume. And, ayan. Eto na po yung ating ice cream base. So, ngayon, ilagay na natin sa ating mga cones. Again, etong mix natin ay pwede na to. Pero kung meron kayong ibang pang flavor dyan sa bahay, kung meron kayong tsokolate, kape, caramel, basta kahit ano pwede. Okay, alam niyo naman na may jam ako. So, maglalagay tayo ng kaunting jam. Iba't ibang flavor ang lalagay ko. So, kailangan ko ng separate bowl. Kung isang flavor lang, syempre, halo mo na dun sa ice cream mixture mo. So, eto, strawberry jam. Kuha tayo dito ng cream. I-fold natin yan. So, wag mo siyang i-mix ha. Fold mo lang. Para hindi ma-deflate yung ating cream. So, ilagay na natin ito sa ating cone. Okay. Ang dahilan bakit sinobrahan ko talaga or may sobra yung ating wrapper dahil pupunuin po natin siya. Pagtira lang tayo ng konti sa wrapper. Okay, next ay mango jam.
Kung fresh na mangga ang meron sa inyo, walang problema po. Tapos, ilagay na natin sa cone. Okay, next flavor, blueberry. Okay, eto naman, lagyan natin ng chocolate syrup. Ganyan yung gagawin natin, hindi masyadong i-mix. Okay, sa paglagay sa freezer, pwedeng ganito. Lagay nyo sa baso. So, dapat magkatabi ay 2 or 3. And pwede din na ganito. So, ilagay yan sa freezer overnight. Okay, eto na yung mga tira natin. Nilagyan ko na din ng mga flavors or jam. Eto naman ay ilalagay natin sa cups. Ito yung mga cups natin. Ang size nito ay 3.5 ounce. Ayan, frozen na yung ice cream natin. Ngayon naman ay maglagay tayo ng melted na tsokolate sa ibabaw nito. Okay. Wait, kita nyo ba? Ikalat natin yan. Tapos ay maglagay tayo ng peanuts. Patigasin lang natin yung nilagay natin na tsokolate. Ayan o, unti-unti na siyang tumitigas. Kita nyo pa? Oh. Okay, lumalambot na po yung ating ice cream. Kaka-picture, kaka-video ko. Dahil nag-video muna tayo bago tayo mag-taste test. Okay, so buksan na natin to. Gusto ko makita ninyo ang pagbukas. Ayan o. Oh. Ito ay strawberry. Kita naman. Tanggalin natin siya sa wrapper ha. Oh. I'm so happy! Ang cute! Tikman natin. Strawberry ice cream talaga siya. Okay, so bite tayo dito sa ating cone ha, kung crunchy pa siya. And kita nyo yung ating tsokolate sa loob. O, diba? See, kayang-kaya mo nang gawin sa bahay. And pwede kang gumawa ng sarili mong flavor. Kung gusto nyo matcha, coffee. Matagal ko nang gustong gawin to. Nasa listahan ko na to, pero laging nahuhuli. Lagi ko ini-skip. So ngayon, nagawa na talaga. Ay, sobrang init. Last year, hindi naman ganito eh. Ngayon talaga sobrang init niya. Yung sugar cone natin ay crunchy pa rin siya. Ayan. Na-reach na natin yung bottom or pinakahuli or tip ng ating ice cream. Ayan siya. Tapos, kagatin pa natin para check natin kung may tsokolate sa bottom. Ang laki. So, yes, meron. Ayan siya. Yeah. Satisfied naman ako sa ginawa natin. Masaya ako dahil mission accomplished. Sa sobrang tagal na nasa listahan ko, nagawa ko na siya. And maganda na may pagkagawa natin. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao!